Magandang araw. Ang pamagat ng aralin ay pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Ang pagkakamali ng ibang tao, sinasadya man o hindi, ang mga masasakit na salita, panlilindang, pang-aabuso, at iba pang kilos ay nakakasakit o nakakasugat sa damdamin. Ang mga sugat na ito ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang sama ng loob, pait at galit, kung saan minsan may puot. Kung panghahawakan ang ganitong uri ng sakit ng damdamin, malaki ang magiging epekto nito hindi lang sa katawan at isipan, kundi maging sa espiritual na aspeto ng pagkatao. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pakikipagkasundo at pagtanggap ng kapatawaran, ang kapayapaan at pag-asa ay makakamtan. Pagpapatawad. Ito ay isang pasya na may kamalayan upang ilabas ang mga damdamin ng hinanakit o pagnanais na maghiganti laban sa isang taong nanakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay kadalasang ibinibigay sa isang taong ayaw patawarin o hindi karapat-dapat ng kapatawaran. Dalawang uri ng pagpapatawad. Desisyonal na pagpapatawad. Ito ang pagbuo ng desisyon na huwag panghawakan ng pagkakasala laban sa isang tao at upang ibalik ang relasyon bago naganap ang pagkakasala. Ang pagpapatawad na ito ay madaling gawin kapag ang mga kaibigan at mahal sa buhay ay nakagagawa ng maliit na pagkakamali. Halimbawa, pagkalimot sa kaarawan o anibersaryo, pagiging huli sa pagdating. Emosyonal na pagpapatawad. Ito ay mas mahirap, ngunit maaari rin itong maging mas malalim at mas matagal. Ang emosyonal na pagpapatawad ay binubuo ng pagbabago ng mga isip at nararamdaman sa isang taong nakasakit sa iyo mula sa negatibo, galit, sama ng loob, mapaghiganti, hanggang sa neutral o maging positibo. Ang emosyonal na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng masasakit na pagkilos o gawa ng isang tao ay nakalimutan. Sa halip, sa paglipas ng panahon, ito ay nagbibigay daan sa iyo na balitan ang positibong damdamin, ang mga negatibong damdamin na nauugnay sa memorya ng mga naganap. Pakikipagkasundo. Ito ay nangyayari kapag ang emosyonal na pagpapatawad ay naganap na at ang magkabilang panig ay napagkasunduan na muling itayo at ibalik ang kanilang relasyon. Posibleng ganap na patawarin ng isang tao nang hindi nalilimutan ang pagkakasala o pagpapanumbalik ng relasyon. Ang pagpapatawad ay tungkol sa isang taong nagbibigay ng regalo ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang sariling mga iniisip at damdamin ng ibang tao. Ang pagkakasundo naman ay tungkol sa dalawang tao na muling nagtatayo ng tiwala at nagbabago ng kanilang mga pag-uugali sa isa't isa upang maibalik ang isang relasyon. Pagpapakumbaba. Ang pagpapatawad at pagkakasundo ay magagawa kung paiiralin ang pagpapakumbaba. Ito ay isang mahalagang katangian na nagpapahayag ng ating kababaang loob at pagkilala sa ating mga limitasyon. Ito ay pagganap na lahat ng tao ay may kahinaan, na lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala, at walang sino mang matuwid. Ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng malasakit sa iba at ang pagsasabing tayo'y umaasa sa tulong at awa ng Diyos. Ang katotohanan ito ang magpapalaya sa isang tao upang magpatawad. Sabi nga ng isang mangangaral ng pagpapatawad
ay pagbubukas ng pinto upang palayain ang isang tao at sa huli, mahihinuha mo na ikaw pala ang tunay na lumaya sa pagkabilanggo.